Morning guys, tayo ay nagkakape at si Georgie at nag-breakfast. I didn't even eat anything yet. Kasi nag-viewing ako ng Labubu online kasi na-promise ko kasi sa kanya na pag makapasa siya sa piano lessons niya, bibilan ko siya ng Labubu. So kailangan bilang nanay, kailangan maging ready tayo. Tapos tinignan ko sa online, ang mahal ng Labubu, 38 pounds. 38 pounds, yeah. So, yeah. So, how was your mouth? Is it painful? Kasi di ba binunutan siya ng ngipin kahapon? Is it painful? Have you checked your under the pillow? If tooth fairy... Have you checked? No, it's there. It's still there. Really? Maybe there's delayed. You know? Maybe tooth fairy, don't want to disturb you when you are asleep because you lay on the pillow. It's heavy because you become bigger, Yeah, because when I put the tooth is where I was Laying. Yeah. Yeah. So that's why. We'll see. Eat na. Papasok na naman tayo, 10 past 7, ha? You have to eat something, no? There is. Yeah. Okay, what did you show me earlier? I put it in my money box. What is it? A £5. From Tooth Fairy? Yeah. She came. Yeah. Oh, In the you said morning. you didn't. Maybe sometimes I might be dreaming because Maybe you still half asleep when you check under the pillow. because sometimes when I'm really sleepy and I check my teeth under the pillow normally, I normally see stuff that I seen the other day. So Oh, you're creepy girl. Get ready. Body oil. Ayan guys, andito na tayo sa school ni Georgie, no? First na natin i-drive yung sasakyan. Napaka-smooth at mataas. So, mabilis mo makita yung corner. Tapos, ayan, dahil malaki siya, gusto ko kasi makita yung bonnet ng sasakyan ba. Para pag, yung naunang sasakyan, makikita ko yung likod. Ayan, naglagay tayo ng pillow. Para medyo mataas-taas. So, ayan. Nice drive. You right, Georgie? Yeah. How was it? Good. Good? You like it? Yep. More room, no? Kailan yung upuan, parang mabilis siyang madumihan ba? Kailangan ko siya ng lagyan ng cover. Hanapan ko siya ng cover. Hatid ko muna si Georgie, guys. Para papasok na tayo. So, nasundo na natin si Georgie, guys, no? Emergency lang. Tumawag kayo na si Mr. habang nasa trabaho ako. Hindi siya makapasok sa trabaho kasi may chest pain siya. So, yeah. So, Daddy has to call the ambulance and take to the hospital. So he's going to hospital today. Yeah, so Daddy now is in the hospital. He's on the way to the hospital now. Kasi yung yeah. Yeah, I remember when I first arrived in Dubai, that 1 week in Dubai, And you yeah, after you got married, no? after we got married, the emergency because Daddy's lungs cracked. no, he got runny poop. Oh, diarrhea. Alright, so let's go home na. Daddy Pig has diarrhea. So let's go home now. Update ko kayo mamaya, guys. Mag-drive muna ako. Ayan guys, buti dumating agad yung ambulansya na tinawag ni Mr. habang kami ni Georgie ay pauwi po ng bahay. Kaya maraming salamat po sa staff ng NHS. Ang bilis po nilang dumating para tulungan si Mr. So pagka-check ni Mr. guys, binigyan nila ng gamot si Mr. ng aspirin, pinainom nila ito habang si Mr. nag-impake dahil hindi siya pwedeng magstay sa bahay kasi sabi ng doktor kailangan mo pumunta ng hospital. Kaya ayan, paalis din sila.
So, alam nyo guys, sa totoo lang, parang nagpalpitate ang ano ko, yung dibdib ko, nung malaman ko yung ano kay Mr. ba. Yung nangyari. Sana hindi ganun kaseryoso. Kasi guys, talagang na-notice na namin yan, yung alala na kami kay kay Mr. Dahil nga yung tawag nito, yung paghinga niya, nahihirapan, parang maririnig mo talaga pag humihinga siya. Yung sa last video ko na-upload na nung kinuhanan niya ako ng video nung nag-test drive ako, yung pinaandar ko yung sakyan. Narinig niyo yung pagsasalita ni Mr. Yung hirap ba? Yung parang, yung hinihingal. Yes, love. Can I talk? Yeah? I think I know what this is. Is this the iPad standard? No. So anyway guys, nag-order ako ng sa TikTok. Ito yung para sa ngipin. Okay. You go away ikaw. I don't need it. So, i-separate ko siya ng video kasi para may commission tayo sa TikTok. So, ito lang buksan natin kasi para to kay Georgie eh. So, tingnan. Buksan na lang natin to. Umorder ko sa TikTok worth 40 pounds. Pati, iPad or phone holder para sa sasakyan ni Mr. at para sa akin. So, ito, binili ko to guys para kay Georgie. Tawag ito? Water gun. But, you have to do this and then it's sprinkle over there. Wait. Oh, is that one of those things? Yeah. That you can selfie? Yeah. That's like a Labubu. Yeah, so it's just like a syringe, big syringe, no? So like you put- open it and then it Yeah, sprays it's around so- and it's like spiral. yeah, like this. That's the one with mine. It's only cheap, no? Pang Thanks. ano lang ba? That's the one on the advert on the TV. Yeah, did you see this one? Yeah. Really? So you happy you like this one? Another na naman tayo nito, another trash to collect. Oh, you put it away. Oh. What will you say? Thank you, mommy. You finish your lunch. Hindi inubos yung pinabaon kong egg sandwich. What's in the other parcel? No, that's for me. That's for teeth whitening. Oh, I want to see them. Yeah. No, I need to upload. I need to take a video separately that one because that's for TikTok. Oh. Ayan. Nalungkot ako guys. Wait, sana okay si Mr. Nga pala guys, no? Ang tawag nito. On the way home namin ba? Meron talagang meron talagang driver na maangas as in. Babae siya eh. Ako yung right way, ako yung may right way ba? Kasi may nakapark. Same place din sa nangyari last time yung may nakasalubong ako ng malaking delivery truck. Ito naman, kotse. Alam mo yung siya na nga may kasalanan, siya pa nagalit. Pero hindi ko na pinansin, hindi ko na pinatulan kasi mga ganong klaseng tao ba. Hindi dapat patulan. Inignore ko lang. Why did you buy Daddy this t-shirt? Why? Why not? Because I thought you wanted that Jeep t-shirt for Yeah, but Thursday. they don't have one. Bro, there was there. It Yeah, was but- there for my very own eyes. I know, but some shop have different stock. Oh, so you went to a different shop. I went to my shop. Parang ang tawag nito? Parang dami nangyaring araw na ito. Ano pa naman ako yung sensitive ba? Hi guys, update guys no, alas 7 na guys, di pa rin nakauwi si Mr. Ayaw niya kasi kami papuntahin sa hospital eh, kasi syempre si Georgie may pasok bukas ba. So dumating siya ng hospital mga 4:30, so nasa bahay na kami nun. So kinuhanan siya ng blood test, tapos mga around 6 o'clock, tinransfer siya sa ambulance receiving center to other department para kausapin daw ng doktor. So, ngayon, yun nga, alas 7 na, hinintay ko pa rin yung update ni Mr. Buti na lang at
binigyan din siya ng ham sandwich kasi yun nga, wala pang kasiguraduhan kung anong oras siya makauwi. Pero hoping na makauwi siya sa amin, no? So, ayan, tingnan nyo. Ay, ewan ko ba? Ang hirap, no? Pag ganito. Pero, talagang, mangyayari na yan dahil sa na rin, sa edad ba? Hindi maiwasan na darating tayo sa panahon na ganito, may struggle talaga, lalo na sa kalusugan. Kahit sabihin anong ingat mo at anong kinakain mo, kung tatamaan ka talaga ng sakit, talagang tatamaan ka. So, sana update ko kayo mamaya or bukas. Yan yung iPad ko. When did you do that? Last night. Last night with my BFF. Well, she didn't come to my house, but she's So- on the phone with me. Oh, you did that while you were on the phone with Sophie? No, of course not. That's not the one. Yesterday, Sophie didn't phone you, no? Oh yeah, yeah, yeah. You did that on your own. Just Yeah, you just after cop- your you just homework. Remembered what was on your shirt, Andito na si Daddy, guys. Oh, wait, the baby. right? Ayan guys, nasa bed na kami ni Georgie, no? So, kanina pagkadating ni Mr., saglit ko lang yung binidyuhan yung kanina kasi masinsinan yung pag-uusap namin sa health niya. Hindi pa masabi kung ito ay serious ba. Kasi sabi lang ng doktor kanina, parang may shadow daw sa lungs niya. So, nakabook na siya for CT scan para matawag nito, para ma-check kung ano ba talaga, kung bakit nahirapan siyang huminga. So, kanina nung sa hospital siya guys, naging emotional pala si Mr. So, kasi nag-alala siya para sa amin ni Georgie. So, ayun, buti na himasmasan din siya. So, kanina din, habang nag-uusap kami, habang nagkikwento si Mr., naging emotional siya ulit. Tapos, nag-iyakan na kaming dalawa. Ito naman si Georgie, siya yung siya yung nagpapasaya sa amin. Kasi nung time na naging emotional kami parehas si Mr., siya, pumagit na siya, sabi niya, here you go again, crying, and alam mo yun, parang nagbibiro siya. So, natawa na lang kami. So, parang para sa amin, pinipigilan namin yung lungkot para kay Georgie. Alam mo yun? Ayaw na may pakita sa kanya na, pilit namin hindi papakita sa kanya na siyempre nalulungkot kami parehas pa. So, ayan, na-manage naman namin. Ayan, napatawa kami ni Georgie. So, anyway, guys. Ayoko mag-iyak kasi, may trabaho ako bukas. Ang bilis mamaga ng mata ko, siyempre, no? At magtataka siguro yung mga katrabaho ko, ba't namaga yung mata ko, baka nakagat ng lampinig. So, ayun lang, guys. Buti na lang, free healthcare dito. So, wala kaming binayaran. At saka, buti na, yung ni Mr. guys, yung karamdaman niya, mga ilang buwan na kami nag-alala niyan. Kasi, yun nga, siyempre, hindi biro yung nahirapan ka huminga, diba? So, ilang beses siyang may appointment sa doktor, na mention na niya yan sa doktor. Pero parang binabaliwala kasi hindi siya na monitor eh. So siguro talagang time na talaga na mapansin siya ng doktor kasi kanina supposedly meron siyang x-ray appointment, tapos hindi daw niya na nakalimutan niya ba kasi busy siya namamalansya. So, yung phone niya nasa taas. So, nung tumawag yun sa kanya ang doktor, siyempre hinihingal siya up and down kasi nga namamalansya siya ba. Buti narinig ng doktor yung paghihinga niya. So,
sabi ng doktor, I'm not happy with it. You have to call emergency. So sabi ng doktor, sabi ni Gary, what you mean? Kailangan mo pumunta ng hospital kasi active chest pain ang ang nangyari kay Mr. So sabi ni Gary, sabi ng doktor na, meron ka bang kasama na para magdala siya sa hospital? Sabi ni Mr. wala kasi yung asawa ko nasa trabaho, yung anak ko nasa school. Sabi niya, okay, tawag ka ng ambulance para para i-check ka at dalhin ka sa hospital. So laking pasalamat namin dahil ang bilis nila rumisponde. Nakakababahala guys pag ganito, no? Lalo na pag wala kang yung matawag-tawag na pamilya ba. Although meron namang family dito si Mr. Pero syempre, kailangan maging matatag ka at hindi ka agad matataranta. Para nga sa kanila deal with it. So, yun na nga. So, buti na lang, dumating agad yung ambulansya. At nung nakalabas ni Mr. nung na-discharge si Mr. sa hospital, wala kaming binayaran. Yun lang kagandahan dito sa UK guys. Pahirapan mang mag-book ng doktor, pero kung serious naman yung kung seryoso naman yung health problem mo, talagang asikasuhin ka nila. Talagang imo-monitor ka nila. So, at saka wala kang babayaran. Isa din yan sa dahilan kung bakit namin dito napagdesisyonan na mag for good, kasi dahil nga sa health condition ni Mr. Kasi kung doon kami sa Pinas, tapos kahit sabihin meron kang pera, may savings ka, mauubos yung savings mo, parang pang-hospital lang. Kasi walang libre sa Pinas, diba? Kasi sa gamot pa lang ni Mr., buwan-buwan yan. Siguro papapatak ng 30,000 pesos yung maintenance ng gamot ni Mr. So, dahil hindi natin kaya yan, kaya sabi ko kay Mr., pinaintindi ko talaga kay Mr. yung kung ano ang buhay natin sa Pinas. Lalo na ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Number 1 sa atin, pag pahirapan mag-apply lang trabaho pag wala kang matapos, di ba? So, may age limit pa. So, sabi ko kay Mr., hindi talaga mabubuhay sa Pinas. At saka hindi ako hindi ako nagdedepende sa pounds. Yung alam mo yun sa exchange rate. Ang iniisip ko talaga kung ano ang makabubuti sa kalusugan ng pamilya ko, sa asawa ko, kay Georgie, sa pag-aaral niya, sa kalusugan niya. Kaya buti na lang natauhan si Mr. Tapos yun nga, pumayag siya na dito kami mag for good. So, ayan, kaya nandito kami. Kaya mas pinili namin dito sa UK. Kahit sabihin ng iba na mahirap, walang bansa na hindi mahirap. Lahat kung saan ka man pupunta mahirap, pero at least dito kahit papano may malaking tulong pa rin yung gobyerno para sa amin. May malaking tulong pa rin ang gobyerno para sa mga taong nangangailangan. Kaya dito sa UK, magsusumikap ka na lang para mabuhay. Wag ka na lang magreklamo. Although nature na yan sa mga taong magreklamo, pero what to do? Lalo na ako, foreign ako dito. So, anyway, kung saan na napunta ang ating usapan, no? Pasensya na kayo sa ko kasi nakasuot ako ng ng retainer. Baka magtataka kayo bakit ganito ako magsalita. So anyway guys, patawa-tawa lang tayo guys, no? So, totoo talaga yung sabi ng iba. Kung sino yung patawa-tawa, yun yung may malaking tinatago ba? I mean, may tinatagong kalungkutan. So, ito na nga. Ay, gusto ko kasi lang guys. Gusto ko lang good vibes ba? So, ayan, i-end ko na yung video guys. Maraming salamat at sana maging okay ang lahat sa result ng CT scan ni Mr. Ayan guys. Good night guys. Thanks for watching. Bye-bye.